my beloved Boss Mike Cervera. Dito na tayo. Okay, pasok. So ganyan, 4,000, 5,000, 6,000, minsan 7,000 pa nga. Isa sumusobra pa. Ganun po. Salamat po sa mga Marcos, sa First Family at sa gobyerno. Mangyari po kasi ganito. Ang Mike Abby Live. Alam nyo, mga radyo, mga television, kung saan ako nandyan araw-araw, sa Channel 4, Channel 13, Radyo Pilipinas, at dito sa aking mga social media account. Okay? Mike Abby Opinion at MA Pinoy TV. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe kay Mike Abby, naku, puntahan nyo na to. Naloko na. Dito na tayo. Nagsakripisyo, katulad ng channel na ito at ng marami pa. Majority ng mga vlogger sa Pilipinas ay may sakripisyo at pagmamahal sa Pilipinas. Narinig nyo yun? Ang mga vlogger ng gobyerno ay may sakripisyo. Kami yun. Totoo yan mga kababayan Ulitin ko lang bago ko bigyan ng reaksyon bibigyan lang natin ng reaksyon. Mike Abby, bibigyan ko lang ng reaksyon to hindi kita kakausapin. Sige, pasok. Kasi hindi rin ako matyaga na magbubuklat ng mga dokumentong pinapadala sa akin. Re-review ko nga, baka mamaya napadalhan din ako niyan. Si Mima, para makuha yung detalye, yun po yung vlogger din na nagmamahal at sumusuporta sa ating administrasyon. Nagsakripisyo, katulad ng channel na ito at ng marami pa. Majority ng mga vlogger sa Pilipinas ay may sakripisyo at pagmamahal sa Pilipinas. Correct. Kami yun. Sasakripisyo ako dito. Imbis na nakatutok lang ako sa trabaho, pero nandito ako. Lumalaban tayo para sa pagtatanggol ng tamang alam natin. Ay ito pong babaeng ito, bihirang-bihira akong pangalanan nito. Halos ayaw kong pangalanan Kasi talaga yung kanyang ginagawa ay masyadong mapanira. Kaya nga yung aking title, Mapanirang Vlogger na si Maharlika, nakarma na. Naku! Nakarma na! Yari ka, yayariin ka. Question mark, nakarma na nga ba? Ito ay matapos ka akong ilabas. Ni Mima, yung vlogger po na babae na napakatapang. Nakatapat siya ng matapang. Yung mga dokumento, alam nyo kung basta pangkarewang dokumento, hindi ka ako maniniwala dyan Pero nung ipakita niya, sinasabi niya galing sa autopsy report. Alam niyo yung autopsy report, ang tagal ko po kasing police reporter at NBI reporter. Si Mike Abby maraming karanasan yan. Alam nyo, si Mike Abby, isa yan sa tinitignan natin tinitignan natin na nagtatanggol kay Pangulong Bongbong Marcos yan. Diba? Ring the road. Tagal kong nakatutok sa mga investigation bilang reporter ako ng araw. Alam nyo, yan po yung pinagbabasihan namin nung kami mga reporter. Yung autopsy report, kahit sa korte, pinagbabasihan yan. Kahit sa mga investigador na police, NBI, anumang law enforcement agency, at police reporter na for investigative reporting ang ginagawa, yun po yung trabaho ko ng araw. Yan ang pinagbabasihan, autopsy report. Kasi nakalagay dyan, ano ang cause, ano ang dahilan ng pagkamatay ng isang tao. Ito ba'y nagpakamatay, sinakal, binaril, or nilason, o ano man ho ang pagkamatay, lumalabas dun sa autopsy report. Correct! Yun yung autopsy report na nilalabas ni Mima, Oo, yun. Nasabi ho nitong vlogger na si Mima, meron siyang ganon. Bahagi ng maraming dokumentong natanggap niya. So again, inuulit ko, hindi pa rin po siya may tuturing natin guilty kasi mukhang hindi yata nakarating sa korte kung anong ginawa niya at bakit nalusutan niya ng mga panahon yun. Ay yung alleged victim na asawa, 75 years old. Pasintabi na po sa mga senior citizen. Oy, pasintabi na Oo, wala kaming pinapatamaan dito Baka mamaya sabihin nyo, nagdi-discriminate kami ng may edad. Oo. Alam mo yung 75 years old, kahit pa paano medyo mahina na yon. Baka maaring pati pandinig nun, pati mata nun. Ano ba yun? Cherry Macy ba yun? Sorry, malabo mata ko. Sige, pasok. Baka may problema na. Tapos napangasawa niya katulad nitong si Maharlika ng panahong ibata. Kasi kaya po ito tinatalakay, maging aral po ito sa atin. At nakasira din kasi po
di umano, nurse daw po itong si Maharlika eh. Mm. Alam nyo ang nurse, Oh, yan ano po yung yan? mga health workers. Ano ba ang trabaho ng health workers? Ayan na. Ang health workers, nagtatrabaho sa ospital, hanggang Correct. sa doktor, hanggang sa may-ari ng ospital. Ang trabaho ng mga yan, bumuhay ng tao. Correct. Magsalba ng Oo nga. buhay. Oo nga. Kaya nga health workers eh. Sila yung aasikaso sa isang taong may sakit, kung ano man ang naging problema, para isalba ang buhay. Ay, ito pa lang si Maharlika ay nurse, kaya nakapunta ng Amerika. Di umano, kaya yung kasing ginagawa ng iba eh. Nagpapakasal sa mga senior citizen doon, katulad niya, 75 years old. Ang dalawa lang ang naging purpose niya. Alam niyo, sa Amerika, napakataas po ng mga insurance coverage. Minsan $1 million, minsan $250,000. Ang pinakamahina yata niya, $250,000 eh. Ang insurance coverage. Narinig nyo yung insurance ha. Hindi naman na bago yan sa pandinig natin eh. Di ba mga kababayan, mga mare-pare? Hindi na yan bago sa pandinig natin. Hindi natin nila lahat. Oo. Pero meron talagang ganyan nga nangyayari. Isa kaya si Maharlika? Sa tingin nyo mga boss, isa kaya si Maharlika nang gumawa ng ganyan? So, posibleng yan ang target. Yung insurance, pera, at saka yung nakuha niya yung citizenship. Kasi pag ikaw ay, noong mga panahon yan, noong araw, pag ikaw ay nagpakasal sa isang American citizen, mabilis-bilis at madali kang maging American citizen. Malalaki man na babae, lalaki nagpunta ng Amerika, nagpakasal sa isang senior citizen na babae, hindi magtatagal, magiging senior citizen ka. Ikaw naman babae, nagpakasal sa isang lalaki, ano man ang edad, magiging senior citizen. Maaaring yun ang target. At saka marami rin yung gumagawa, di ba? Yung siguro hindi kayang gawin yung ginawa ni Maharlika na pinakasalan, di umano yung matandang 75 years old, tinegi-bambam niya. Yung iba naman, hindi kayang gawin yon, yung sinasabi ko, ang gagawin, magbabayad na lang. O, pakasalan mo ko, magbabayad na lang ako sa'yo. Ganon. Diba? Oo. Kasi hindi kaya na sikmura yung ganon eh. Meron yung kasal lang talaga yung habol para makatungtong at makapunta sa Amerika. Diba? Naging American citizen at saka yung maramang pinag-interesan yung insurance. Kasi kung totoo yung nasa autopsy report na sinasabing nilason, intentional, pinahirapan, pinatay, pinapakita pa yung di umano'y ginamit na panlalason. Yung coolant ba yun? Yung ginagamit sa makina? My goodness. My goodness. Well, sana imbestigahan ng FBI ito. Sana imbestigahan ito ng California Police kung sa California nangyari or ng Federal Bureau of Investigation kasi isang malaking krimen yan. Sabi ni Arlene kayo manggi, correct? At makaka-apekto yan sa credibility pagkatao ng mga nurse na Pilipino sa Estados Unidos. Alam ko maraming nasa Pilipinas, sa Amerika, matitino. Huwag kayong gagaya rito. Huwag kayong gagaya ha! Yung mga kababayan natin na mga nurse, nako, dinudungisan daw yung inyong mga pagiging nurse dyan ni Maharlika. Diba? Kung totoo ito, inuulit ko, hindi pa ako naniniwala dyan kasi ang korte ang magpapatunay dyan kung nadala na sa korte kung ano man. Grabe, ano? Yan ba, kung totoo ito, yan ba yung pinaniniwalaan nyo? Kaya naman pala, kung mapapansin ninyo, kung magsalita siya, mag-akusa, ganun-ganun na lang. Kaya ako, pag may mga nagpo-forward sa akin ng mga picture, ng mga video niya, nagugulat ako sa mga sinasabi. Kaya nga! Napakawalang ya kasi yan eh. Professional, parang hindi babae. Oo nga! Parang hindi Pilipino, parang shotgun, parang galit sa lahat. Oo nga, parang galit sa lahat yan eh. Ewan ko ba dyan sa kaibigan ko na yan, bakit baka ikaw Maharlika parang galit ka sa lahat? At kung magsalita siya, parang hawak na hawak niya ang dokumento. Parang kitang-kita na nangyayari. Parang alam na alam niya nangyayari samantalang nasa Amerika naman. Ay nakakarating sa kanya, puro chismis lang. Kaya karamihan nga. dyan, fake news. Oo, karamihan fake news. Ewan ko ba dyan sa kaibigan ko na yan? Pag natulog yan at nanaginip, pag gising sa umaga, iko-content na niya yung panaginip niya. Uy! Ako din, pero mayroong Oo, Boss Mike Abe. Ako din nanaginip dati kay Norman Mangusin eh. Pero totoo lahat yung panaginip ko, nagkatotoo lahat. Oo,
Si Maharlika na kaibigan ko, mukhang puro fake news. Diba? Oo. Kahit walang ebidensya, panaginip lang. O ganyan, dahil ganyan ang background. Alam mo, pag ikaw ay merong record o ikaw ay may karanasang pumatay, nakapatay sa anumang pamamaraan, nag-iba na mo talaga ang isip niya. Nagiging criminal-minded. Ang isip mo nagiging criminal. Kaya pala ganun ang kanyang sinasabi. Kaya din pala siya ang daming kaso dito at sa Amerika. Dito. Kaya nga, ang daming kaso yan eh. Para sila ni Morales. Daming kaso. Pati si Bato. May kaso sa ICC. Di ba? Dinimanda yan ng libel ni Anthony Taberna. Idinimanda rin niya ni Kiko Pangilinan. Sharon Cuneta, yung mag-asawa. Si Kiko Pangilinan. Dami hong kasong kriminal dito niyan. Tapos, sa Amerika, yung mga Pilipino nagpunta ng Amerika para siya kasuhan doon. Dahil nga sa cybercrime law or paninira. Yung dalawang designer. Si Abel at saka yung isa, di ba? Kasi kaya pala siya ganyan kung magsalita. Kung totoo, kasi kung totoo yan, hindi mo magagawang patayin, lasunin, ang asawa mo kung matino ka. Correct! Kung totoo yan, hindi ka, alam mo kung matino ka, hindi mo gagawin yung patayin mo yun. Di ba? Hintayin mo na, na mawala sa mundo. Ganon. Dapat nga alagaan mo para tumagal pa yung buhay eh. Kaya dapat maimbestigahan ng California Police kung sa California nga at saka ng FBI. Oo nga. Kasi mukhang nagdemanda yata, naghabol yung pamilya ng lalaking namatay. Pero dahil nabigyan yata ng consideration kasi may anak pala ito noong mga panahong yung bata pa. Oo nga. Pero kahit na, krimen pa rin yan. Palagay ko, pag nakarating sa kinaukulan, babalik ka ng Estados Unidos yan. Kasi mamamaya nila yung di umano'y biktima. Inuulit ko, hindi pa naman tayo siguradong nangyari. Kaya lang, base doon sa dokumento pinapakita ni Mima, yung vlogger, abay, nakakagulat. Ako, nire-review ko rin po yung mga pinoforward sa akin, baka kasama ko nabigyan yan eh. Kasi mukhang pinadala ho sa maraming mga vlogger at maraming mga Pilipino yung mga dokumentong yan. Dahil ako naniniwala, nagpadala ng dokumentong yan, malamang kamag-anak o nakakakilala doon sa alleged victim. Kasi hindi papadala ng kamag-anak ni Maharlika. Siyempre, kasi rin kay Maharlika. Correct. Kaya posible ang nagpadala niyan, yung mga nakakakilala o kamag-anak nung di umano'y 75 years old na American citizen, black American citizen, na di umano'y namatay. Nakikiramay po kami ha. Oo ha. Nakikiramay po kami. Sige, hina tuloy yung ego, sabi dito. Grabe. O kayo mga Pilipino ngayon, tayo mga Pilipino, ako, hindi naman talaga ako naniniwala niyan from day one. Kasi nung madinig ko yung pananalita niya, hindi naman kapanipaniwala eh. Hindi po, ang matinong tao, hindi ganyan magsalita. Ang matinong tao, hindi po ganyan. Wala siyang nakitang positive eh. Puro negative. Oo nga. Narinig nyo ba? Narinig nyo ba yung mga pinagsasabi ni Maharlika? Walang maayos. Puro sama ng loob. Alam nyo, ganun yung mga masasamang tao. Ha? Puro, sama ng loob. Yung dala-dala. Oo. Dahil siguro merong bagaheng ganyan. 'Di ba? Malamang may bagaheng ganyan. Malamang, Boss Mike, totoo talaga yan kasi hindi sumasagot eh. Sabi mo nga, anino, totoo eh, 'di ba? Sabi kasi ni anino, totoo eh. Pero sinasabi ko, tignan natin kung totoo talaga yan. Kasi pag kaya sumagot, dapat nung nabalitaan niya, unang araw pa lang, sinasagot niya na yun eh. Di ba? Nagwawala na yan kapag hindi totoo yan. Si Maharlika pa. Di ba? Pero hindi sumasagot, Boss Mike. Ay nako, mukhang kumpirmado na nga, siguro, na totoo yan. Di ba? At puro personal ang kanyang batikos. Lalo na sa First Family. Kay Pangulong Marcos, kay First Lady, at kanyang mga anak. Pati mga anak ni Pangulong Marcos, dinadamay niya eh. Correct. Di ba? Di ba? So kayo, inuulit ko, kayong mga Pilipino dito at sa abroad, maniniwala po ba kayo? Ha? Maniniwala po ba kayo? Di ba? Pag naniwala kayo dyan, baka may pagka-criminal din ang dati. Correct.
Malamang yung mga naniniwala dyan, Boss Mike Abe, yung mga yung mga DDS. Oo, ha? O, sa lahat ng mga hindi pa like and share dyan, ha? At subscribe, abay. Wag lang ho kayo dyan, nood-nood. Pasok. Well, mabigat po yan. Kaya parang mula pumutok, 2 araw na itong isyong ito eh. Hindi pa yata siya sumasagot. Hindi Pero pa. alam nyo kung hindi ito totoo, kinabukasan sumagot na ito. Hindi siya makasagot. O, hindi makasagot kasi mukhang guilty. Oo, di ba? O, sabi, boss, alam mo ba? Gawain ng serial killer yan. Ang style na yan. Naku, Diyos ko po. Naku, maharlik ka ha. O, sige. Mike Cervera po, laging nagpapaalalang mahalin natin ang ating kapwa. Ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Mga mare at pare. Our beloved Boss Mike Cervera.